Diniinan na ni Duque. Siguro kinakabahan na din ho, mga kababayan. Ayan. Manila Bulletin News. So, it was Digong all along. No? Former Department of Health Secretary Francisco Duque III has told Solons, o yung mga congressman, that it was former President Rodrigo Duterte who ordered the controversial transfer of 47.6 billion. Talagang sabi ni dating Senador Trillanes na, billion yan, puro billion yan. Sabi ko, hindi ho pala talaga mapag-uusapan ang letter M sa pagka sinabing Duterte. Letter B pala lagi. Billion. Ano? 47.6 billion from the DOH to the Procurement Service of the Department of Budget and Management, DBM, for the purchase of COVID-19 supplies in 2022. Noong panahon na yan, mga kababayan, nabanggit po ng dating senador at nabanggit din po na yung mga presyo, ng mga bakuna, etc., ay twice, doble. Grabe. Sobra, mga kababayan. At eto din po, ano ba yung paglipat na yun? So, saan ba yun? Ito. Yung paglipat na yun, ito. So that's clear, 47.6 billion to be transferred to PSDBM. Its transfer was publicly announced by the former President Duterte. O siya pala talaga. Laglaga na. The Office of the Ombudsman had recently ordered the filing of graft charges against Duque and former DBM Undersecretary Christopher Lau over what is regarded as irregular transfer of DOH fund to PS DBM for the procurement of COVID-19 supply. The anti-graft body also found Duque Lau guilty of grave misconduct, gross neglect of duty, and conduct prejudicial to the service. Hindi mo pwede kasing ilipat ng basta-basta na lang. Hindi mo pwedeng, kung saan po nakalagay ang budget talaga, doon talaga yan. Mga bossing. So ngayon, siguro ramdam ni Boss Duque, ako maiipit dito, ilaglag ko na si Digong. Sabihin ko na si Digong talaga ang nag-utos. Mga kababayan? Magagalit ng mga DDS niyan, mga bossing. Magagalit yung mga DDS ho nito, mga kababayan. Di ba? Nako, may nag-comment sa akin. Ano ba to? Good morning! Makikichismis lang. Totoo ba yung skandal ni yung mga kaibigan ko? Mamaya tayo mag-usap dyan. So mga boss, ito na po. Ang nakikita ho natin, mga kababayan, ako naniniwala ho ako na itong panahon na ito, ang pagbagsak ho ng mga Duterte, mga bossing. Ang pagbaba nung kanilang, actually, hindi bababa ang popularidad, lalong-lalo na kapag yung ganitong nakikita nating madaming irregularidad nung sila ay namumuno pa. So yung popularidad hindi babagsak. Pero yung suporta, unti-unting mawawala ho yan, mga bossing. Kung dati ho, talagang kapag nagsalita ang dating Pangulo, talagang pupunta ako sa ganito, talagang dinadagsa ho. Yung mautog nila, paunti ng paunti. Hanggang to the point na talagang siya na yung mismong nag-iimbita. Di ho ba? Siya na yung mismong nananawagan. Pero ang ending, 6,000 ang dumadalo. Sinisita nga ho ng mga DDS yung mangyayaring May 15 yata, kung di ako nagkakamali, or kung ano man buwan, o May 16, yung mangyayaring, kumbaga,
siguro maliit na appreciation ng ating, gobyerno para po dun sa mga Tagum City, mga kababayan, para pantanggal na din po ng ano, pantanggal na din po nung mga stress sa buhay ng mga kapwa natin doon sa Tagum, inaano nila. Grabe, yan ba yung sagot sa kagutuman? Eh sila, pag nagmautog, hindi mo gugustuhin eh. Maririnig mo lang lahat ho dun, mga kababayan, puro mura, puro galit. O, di ba? Minsan makapagbigay ng konting aliw ang ating gobyerno, eh ayaw pa nila. Dapat lang makulong si Duque sa kinurakot. Eh, ang dami na nga ho, mga kababayan na nagsasabi, di ba? Ang dami nang nagsasabi, palitan na si Duque, palitan na si Duque. Biruin mo, ano ho, hindi ko alam kung bakit napakatagal nung COVID-19 diyan sa atin. Isang taon, no, ang lumipas, kumbaga isang taon ang pagitan nung nagtanggal ng mask dito. Nung sold na lahat yung dito, okay na. Diyan, umabot pa ng isang taon, kakatanggal lang nga ho nung mga bago maupo si President BBM eh, no? Kakatanggal lang ho. Napakahaba ho ng panahon. O baka nga dahil medyo enjoy muna natin ito. 'Di ba ha? 'Di ba ho? Boss Mark, hindi ba dumalo si Maharlika sa mautog rally nila sa New York? Wala naman ho yun, sir. Kumbaga ano lang yun eh. Isusulong, ipupush yung taong bayan, isusuong sa kapahamakan, pero siya wala. Eh uto-uto naman ho yung mga yan kasi. Sa pagsinigaw ni Maharlika, no? Pag sinigaw ni Maharlika, magsipuntahan kayo doon sa Senado. Oh. Mag-vigil kayo. Eh siya hindi na mapupunta, wala lang. O yan, Estados Unidos na nga yan. 'Di ba? Isang biyahe na lang yan. Hindi ko pa nakita si Maharlika doon. O, 'di ba? Wala. Kaya ano lang yan. Wala ho yan. Yung sinasabi nilang makabayan, makatao para sa bayan. Eh bakit hindi pumunta ang LA? Saglit lang yun. No? Los Angeles to New York. From Los Angeles, pababa ng paganon, New York. Kahit pa paano, di ho ba? Malapit lang yun. Kumpara mo sa Pilipinas. Eh, kumbaga, ano lang yun, mga kababayan. Although yung distansya from Los Angeles, kung nasa Los Angeles siya, papunta ng New York, siguro mga 6 hours flight yan, kung di ako nagkakamali or something like that. Pero ano yung 6 hours flight, di ba? Eh di kung nando siya, parang parang may poon yung mga DDS. O, di ba? Only few people na nagpunta sa New York. Wala yan mga yan. Daig ni Takeru Miyamoto yan. Di ba? Takeru Miyamoto from Iloilo papunta papunta sa Maynila o ilang oras yun. I-shout out ko din pala yung natin, yung trio natin, MTM. Mima Alicia, Takeru Miyamoto, at Mark Ramos po, mga kababayan. Ayan, shout out. Suportahan nyo po yung mga kasamahan natin sa grupo ng MTM. 4 hours lang, sabi ni Ma'am Angelita Marcos Almodia. 4 hours lang.